Kabanata 671. Huli na iyon. Sa sandaling sumigaw si Cain, apat na matipulong lalaki ang lumabas at hinaranggan ang pinto. Tina Maple, Emma, at Thomas ay kinubkob sa loob ng bahay at hindi sila makalabas. Natarante si Maple at nagtanong, sino sila? Umisi ang lalaki sa suit, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ako ang legal na tagapayo ng Glory Real Estate, Caleb Nicholson. Si Cain ay orihinal na coach ng Southland Football Club at ang Glory Real Estate ay ang parent company ng Southland Football Club. Tanong ni Maple, hindi mo ba pinalis si Cain sa football club? Bakit ka pa pumunta sa bahay namin? Umiti si Caleb, talagang pinatalsik si Cain, ngunit hindi pa niya nababayaran ang kanyang mga utang. Kumuha siya ng isang kontrata. Tinulsala ni Cain ang mga manlalaro ng football na gumawa ng match fixing sa isang kompetisyon, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa reputasyon ng Southland Football Club at Glory Real Estate. Sa kasalukuyan, matagumpay ang apela. Narito ang bayarin sa compensation ng korte na nangangailangan kay Cain na bayaran ng Southland Football Club, Glory Real Estate ng $3 milyong bawat isa. Kaya, kailangan niyang magbayad ng kabuoang $6 milyong para sa pagkawala ng reputasyon. Ang panukalang batas na ito ay may agarang epekto mula ngayon at hindi na pinapayagan ang karagdagang pagkaantala. Obvious naman, sinasamantala nila si Cain. Para sa isang kumpanya ng real estate na kasing laki ng Glory Real Estate, ang pagpasok kay Cain sa gulo ay as easy as pie. Bukod dito, ang pandaraya sa isang kompetisyon ng football ay talagang nakakaapekto sa reputasyon ng Glory Real Estate at ang kabayaran ay makatwiran. Pero, nang marinig ito ni Cain, agad siyang sumigaw ng galit. Hindi ako kasali sa match fixing. Ito ay isang kontrata na pinirmahan ng mga manlalaro ng pribado at wala itong kinalaman sa akin. Nagkamali ako. Nagkibit-balikat si Caleb, I don't care if you are wronged or not. Kung sa tingin mo ay mali ka, maaari kang pumunta sa pulisya at mag-apela sa korte. Wala sa akin iyon. Ang responsibilidad ko ay ibalik ang $6 milyong na kabayaran para sa pagkawala ng reputasyon. Maple, itigil mo na ang pagtitig sa akin ng walang laman. Bayaran mo ako ng pera ngayon din. Bayaran mo siya ng pera. Paano sila magbabayad? Kinastos ni Maple ang lahat ng pera ng pamilya para bayaran ang mga gastusin ni Cain sa pagpapagamot. Ngayong nasa mahirap na kalagayan ng kanilang pamilya, paano nila mababayaran ang $6 milyong? Wala silang ganoong halaga kahit noong si Cain ang head coach sa football club dati. Alam ng lahat na sikat si Cain sa pagiging mahigpit sa kanyang sarili. Siya ay hindi kailanman nagkagulo sa mga relasyon at siya ay kumikita ng mas mababa sa $500,000 bawat taon na siyang pinakamababang sweldo sa pagtuturo sa industriya. Ngunit kahit na ang isang head coach na namuhay ng simple ay maaaring masangkot sa isang iskandalo sa kick fixing na naging dahilan para mahirap paniwalaan ang lahat. Lumingon si Cain at sinabing, wala akong pera at kitilin mo na lang ang buhay ko. Walang pera. Matagal nang inaasahan ni Caleb na sasabihin ito ni Cain. Pamulong siya at sinabing masama, huwag mong isipin na hindi mo kailangang magbayad sa pagsasabi niyan. Hayaan mo akong maging malinaw sa iyo. Kung hindi ka magbabayad, huwag mo nang maiisip na lumabas ng bahay sa hinaharap. Huwag mo munang isipin ang pamimili ng mga grocery o anuman. Ilegal mo kaming hinahawakan ng labag sa aming kalooban. Pwede kitang aidmanda, sabi ni Maple. Humisi si Caleb at sinabing, so, sinong tinatakot mo? Paano mo aidmanda ang isang taong pinagkakautangan mo ng pera? Sa tingin mo, tutulungan ba ng korte ang isang taong may utang na $6 milyong na atraso? Tumigil sa pagiging masungit si Maple at hindi na napigilan ng mga luha ang muling pagpatak sa kanyang mga pisngi. Bakit biglang naging mahirap ang buhay ko? Bagamat medyo boring ang kanyang buhay noong unang panahon, namumuhay siya ng komportableng panggit ng uri ng pamilya na kinainggitan ng maraming tao. Ngunit ang magagandang lumang araw ay natapos na ngayon. Hindi pa banggitin ang bali ng paa ng kanyang asawa, nagkaroon din siya ng masamang reputasyon sa buong buhay niya at may utang pa siyang $6 milyong. Hindi ko mababayaran ang utang. Kung ganoon, kailangan ko na lang maghintay ng kamatayan sa bahay. Sa sandaling ito, bumungad ang mga hinaing na matagal nang pinipigilan sa loob niya. Tumingkayad si Maple, ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at nagsimulang humagulgol. Siya ay walang pag-asa at walang magawa. Wala na siyang makitang pag-asa sa kanyang buhay. Wala siyang kinabukasan.
Kabanata 672. Nang makita ni Cain na humihikbi ang kanyang asawa, nakaramdam si Cain ng matinding kirot sa kanyang puso. Gusto niyang aliwin ito ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagsimulang ipakita ni Caleb ang kanyang tunay na malupit na katangian sa panahong ito. Tinadya niyang tumahimik at sinabing, sa totoo lang, may paraan para mabayaran mo ang pera. Umangat ang ulo ni Maple at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ano ang paraan? Tumawa si Caleb at sinabing perverted, hindi ako magpapaikot-ikot at tapat ako sa iyo. Ang chairman ng Glory Real Estate, si Mr. Warren Parkinson, ay mahal na mahal ka sa mahabang panahon. Maple, kung pumayag kang makasama si Mr. Parkinson, naniniwala ako na, sa karakter ni Mr. Parkinson, hindi ka mananagot sa $6 milyong ng utang. Nakakatawa. Walang hiya. Galit na hinampes ni Cain ang bedboard, sumigaw, Caleb, you are such a bastard. Umalis ka. Umiling si Caleb at sinabing, Cain, kailangan mo lang baguhin ang iyong masamang ugali. Mabait akong nagmungkahi sa iyo ng isang ideya at ganito ang pakikitungo mo sa akin. Lumingon siya at muling tumingin kay Maple, ano sa tingin mo? Isipin mo na lang. Lalabas ka lang kasama si Mr. Parkinson sa loob ng ilang araw at wala nang anumang mapipinsala sa iyo. Sa paggawa nito, hindi mo kailangang bayaran ang $6 milyong ng utang. Paano magkakaroon ng alok na higit pa rito sa mundo? Napakagatlabi si Maple at namumula ang mukha. Siya ay balisa, galit, nahihiya, at walang magawa. Dapat ba akong tumanggi? Pag tumanggi ako, wala nang pagkakataon na mabayaran ang $6 milyong na utang. Ngunit kung hindi ako tatanggi, ipinapadala ko ang aking sarili sa pugad ng tigre. Nang maisip iyon ni Maple, lalo siyang napahikbi. Sa ganitong mga mahirap na oras, ang isang babae ay naging mas malungkot at walang magawa. Sa mga mata ni Warren, isa lamang siyang kalakal na dapat pagsamantalahan. Bastos. Hindi na nakatiis si Emma. Sa simula, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Pinapanood lang niya ang paglalahad ng bagay na ito mula sa pananaw ng isang manunood. Gayunpaman, habang pinapanood niya, lalo siyang nagagalit. Lumakad siya pasulong, hinayla si Maple sa likod niya. Huwag masyadong lumayo sa pananakot ng iba. Hindi ba $6 milyong lang ang utang? Gagawa tayo ng paraan para mabayaran ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Caleb. Sa katunayan, hindi niya gusto ang $6 milyong. Ang layunin ng pagpunta niya dito sa pagkakataong ito ay upang sundin ang mga tagubilin ni Mr. Parkinson at pilitin si Maple na isumite. Kaya, tinaman ng tingin ni Caleb si Emma. The way you speak is very imposing. Paano ka makakaisip ng paraan para makakuha ng $6 milyong? Ano ang inisip mo? Kahit na lumabas ka at ibenta ang iyong katawan araw-araw, hindi ka makakakuha ng ganoong kalaking pera. Biglang tinitigan ni Caleb si Emma na may masamang ngiti, mahirap sabihin. Napakaganda mo, at tiyak na mataas ang hinihiling mong presyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa walang anumang negosyo. Siguro maaari ka talagang kumita ng hanggang $6 milyong pagkatapos ibenta ang iyong katawan ng ilang sandali. Ang mga salitang ito ay isang personal na pag-atake kay Emma. Having Mr. Parkinson, nasanay si Caleb sa pananakot ng iba. Kaya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng malustang can cause trouble. Okay lang sa kanya na mangbuli ng iba. Ngunit kung binubuli niya si Emma, pagkatapos ay hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Nang magpapatuloy na sana siya sa pagsasalita ng sarkastikong at pakikipagdaldalan kay Emma, isang malakas na kamay ang direktang dumampi sa kanyang mukha. Bago pa makapag-react si Caleb, diretsyong nabasag ang buong mukha niya sa dingding. Umaagos ang dugo. Nasira ang kanyang nose bridge. Masakit, sigaw ni Caleb na parang baboy nakakatayin. Lumapit ka at patayin siya. Sa pag-asa sa kanyang malaking bilang ng mga tauhan, naisip niyang madali niyang mapabagsak si Thomas. Gayunpaman, ang kanyang 5 o 6 na matipunong tauhan ay bumagsak lahat sa lupa nang makawala sila sa wala pang 3 segundo. Lahat sila ay dumaranas ng matinding pananakit at nagsusuka ng mga puting bula. Walang malinaw na nakakakita kung paano ginawa ni Thomas ang paglipat at 5 o 6 na matipunong lalaki ang ibinaba. Halos mamatay na sa takot si Caleb. Nang hihingi na sana siya ng awa, huli na ang lahat. Diretso siyang kinaladkad ni Thomas sa banyo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo bang ilegal ang ginagawa mo sa akin?
Kabanata 673. Pakawalan mo ako ngayon o kakasuhan kita hanggang sa mabankrupt ka. Malamig na tinitigan siya ni Thomas. Mabaho ang bibig mo, kailangan pang linisin. Hayaan mo akong banlawan ito para sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, itinulak ni Thomas ang ulo ni Caleb Nicholson sa toilet bowl habang pinipindot ang flush button sa parehong oras. Pumulwak ang tubig at lumubog ang buong mukha niya. Nagpumiglas siya, gusto niyang tumayo at lumaban, tanging si Thomas ang humawak sa pwesto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Thomas ang kanyang ulo para lang ulitin ang ginawa niya sa pangalawa at pangatlong beses. Nagpatuloy ito ng 8 beses. Sa puntong iyon, ang tiyan ni Caleb ay namamaga dahil sa pag-inom ng tubig at nawalan siya ng gana na lumaban. Pagkatapos ay inihagis siya ng katawan ni Thomas sa silid. Maaari ka bang maging mas tapat ngayon? Walang tigil na umubo si Caleb. Pinunasan niya ang tubig sa mukha gamit ang damit niya. Nakaturo kay Thomas, sinabi niya, tatandaan ko ito, maghintay ka lang. Ay demanda kita at sisiguraduhin kong malugi ka. Gagawin ko. Mabaho pa ang bibig mo, ha? Dumampot si Thomas ng toilet brush at inilagay ito sa bibig ni Caleb. Namula ang labi niya sa mapuwersang pagpasok at parang 2 sausage na nakasabit sa bibig. Ano na? Hindi na naglakas loob si Caleb na magsalita ng kalokohan. Ang isang taong naglalayong gumamit ng mga salita upang mga tuwiran sa isang lalaking naglalayong gumamit ng karahasan upang malutas ang mga problema ay tiyak na mabibigo pagkatapos ng lahat. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, mas marami siyang nagsasalita, mas mahirap ang pambubugbog. Taglit na huminto si Caleb. Nag-ipon ng lakas ng loob at nagsabi, hindi mahalaga kung bugbugin mo ako, ngunit ano man ang mangyari, kailangan mong bayaran ng $6 na milyong na multa para sa paninirang puri. Ito ang idineklara ng korte, hindi ako. Kung tumanggi kang magbayad, hindi ka ililigtas ng hukuman. Unti-unting nabuo ang ngiti sa mukha ni Caleb. Bagamat medyo nabugbog siya, pakiramdam niya ay mas mataas siya rito. Maaaring lumaban si Thomas, ngunit wala iyon. Mayaman ba siya? Kung wala siyang pera, ang resulta ay pareho. At the end of the day, nakatadhana siyang maparusahan. Hindi pinahintulutan si Caleb na magpalamon sa kaligayahan kahit saglit pa. Kinuha ni Thomas ang isang makintab na gintong credit card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito. $6 million, diba? Ibawas mo yan sa card ko at mawala ka. Napatulala si Caleb Nicholson. Hindi ito maaaring totoo. Hindi lamang siya makakalaban, ngunit siya ay may kakayahang magbayad ng $6 na milyong na multa. Napakayaman niya. Hoy, ito ay $6 na milyong, hindi 600,000 o $60,000. Sigurado ka bang marami kang pera? Mukhang may kalokohan ka pang ibubuga, Namutla ang mukha ni Caleb sa takot. Hindi nang ahas na labanan si Thomas, inilabas niya ang makina ng credit card at nag-swipe ng $6 na milyong mula sa card ni Thomas. Sa isang beep, matagumpay na nakumpleto ang transaksyon. Talagang mayaman si Thomas. Si Caleb ay walang imat. Hindi lamang siya hindi manalo laban sa kanya sa isang laban. Ngunit kapag gusto niyang gumamit ng pera upang pilitin siyang magsumite, kinuha niya ang isang card na may higit sa $6 na milyong sa loob. Kahanga-hanga ang lalaking ito. Tanong ni Caleb sa mapanuksong tono bago umalis, kung may lakas ka ng loob, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Umalaklak si Thomas. Ang pangalan ko ay Thomas, isang normal na empleyado sa Shalom Technology. Thomas. Mabuti pa, itatago kita sa aking isipan. Maghintay ka. Linaban ni Thomas ang kanyang binti, sinipa ang isang bato na damapo mismo sa labi ni Caleb. Naputol ang labi niya at umagos ang dugo. Sa wakas ay natutunan ni Caleb ang kanyang leksyon. Mabilis niyang pinalis ang mga nasasakupan. Hindi niya nang ahas na guluhin pa si Thomas. Napakalakas talaga ng lalaking ito. Ilang sandali lang ay dinala na ni Caleb ang kanyang mga kampan at umalis. Nakaupo si Maple Effie sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Cain at magalang na nagpasalamat kay Thomas. Salamat. Kabanata 674. Ang ginawa ni Thomas ngayon ay napakabait at marangal para sa kanila. Ito ay higit pa sa maaaring pangarapin ni Cain Dinklage at Maple Effie na mabayaran sa kanilang buhay. Ang kanilang pasasalamat ay hindi maipahayag ng mga salita. Sa bandang huli, ang tanging salita na naiisip nila ay salamat. Ikinumpas ni Thomas ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na ito ay wala lang.
Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kama at sinabi kay Cain, "Ako ay isang doktor, hayaan mo akong tingnan ang iyong binti. Baka may pag-asa ka pang makalakad ulit." Natuwa si Cain. Walang sino mang bata ang handang maging baldado at mapipilitang mahiga sa kama habang buhay. Pinuksan ni Maple ang kumot at ipinakita ang putol niyang binti. Maingat na siniyasat ni Thomas. Maya-maya, sumimangot siya at sinabing, "Medyo seryoso ang injury mo. Gusto talaga ng gumawa nito na habang buhay kang baldado. Ang pinakamaraming magagawa ko ay ang tumayo ka at maglakad muli, ngunit ang anumang nakakapagod na aktibidad tulad ng football ay imposible para sa iyo." Naningkit ang mga mata ni Cain. "Basta kaya kung maglakad ulit, ayos lang. Ako ay isang coach, hindi isang manlalaro. Okay lang kung hindi ako makapaglaro. Hanggat kaya kung maglakad muli, maaari pa akong maglagay ng pagkain sa mesa." Umiti si Thomas habang tumatango. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabing, "Kailangan ng maraming mahahalagang halamang gamot kung talagang gusto mong gumaling ang iyong mga binti. Hindi sila madaling hanapin dito." Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Maple. "Ano ang dapat nating gawin? Hindi ba't mahal ang halaga ng mga mamahaling damo?" Sinabi ni Thomas, "Huwag mag-alala tungkol sa gastos ng mga halamang gamot at paggamot. Aasahan ko sila. Tsaka hindi na kayo dapat magstay dito. Hindi ito maginhawa at nakakaapekto ito sa proseso ng pagbawi. Dadalhin kita sa isang angkop na lugar na nasa isip ko." Nagtama ang mga mata ni na Maple at Cain, pareho silang nagpakita ng bahagyang pag-aatubili. Mahinang nagsalita si Maple, "Mr. Mayo, napakalaking tulong mo sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko babayaran itong gawa mo. Lalo na yung $6 million, ako." Ang gusto niyang sabihin ay hinding-hindi niya mababayaran ang halagang iyon sa buong buhay niya, ngunit nagpigil siya. Nakangiting sabi ni Emma, "Silly girl, tinutulungan ka namin sa sarili naming kagustuhan. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakautang o pabigat." Dahil sinabi nga ni Thomas na may alam siyang masangkop na lugar na matutuluyan, bakit hindi tayo pumunta doon ngayon? Ang lugar na ito ay marumi at magulo, hindi na angkop para sa iyo na manatili pa rito. Sige. Sa tulong ni Thomas, binuhat ni Maple si Cain papunta sa kotse at siniguradong maayos ang pagkakaupo niya. Sa pribado, tinanong ni Emma si Thomas, "Nagbayad ka ng $6 na milyong na parang wala lang. Saan nga ba nanggaling ang pera?" Tinadya ni Thomas ang mahabang mukha. "Alam mo namang pumirma ako ng kontrata sa race team, di ba? Iyon ang paunang bayad na ginawa sa akin. Ito ang lahat ng mayroon ako at gusto kong sorpresahin ka. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ang lahat ngayon. Kaya kung saan ito nanggaling?" Dahil napaka-open-minded ni Emma, sinabi ni Emma, "Magiging masaya ako hanggat ginagamit ang pera para makatulong sa iba. Ngunit hindi ba ito nangangahulugan na wala kang pagpipilian kundi tulungan ang pangkat ng karera ngayon?" "Oo, tama ka, hindi ko na sila mabibigyan ng dahilan pagkatapos nito." Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman naisip ni Thomas na tanggihan ang kanilang kahilingan. Ang pagkakaroon ng pagkakataong magmaneho ng pinakabagong modelo ng racing car sa isang Ferrari racing team ang kanyang pangarap at libangan din niya. Bakit niya ito tatanggihan? Karapat-dapat na magmaneho ng karerang kotse at higit na mapabilib ang kanyang asawa sa pagiging mapagbigay na tao, bakit hindi? Naramdaman ni Thomas na unti-unti na siyang nagiging isang lalaking may asawa. Umalis si Thomas kasama sila sa kotse pagkatapos gawin ang pag-aayos. Sa loob ng kotse, nagtanong si Maple sa pag-usisa, "Mr. Mayo, saan tayo pupunta?" "Kindness Clinic." "Ha? Para sa konsultasyon." "Konsultasyon at pati na rin ang tirahan." Nananatili sa Kindness Clinic. Natakot si Maple. "Paano iyon?" Sabi ni Thomas, "Okay lang, I'm good friends with Aderi Owen, owner of Kindness Clinic. It won't be a problem taking you in." Medyo malaki ang establishment nila para sa ilan sa kanila. The more the merrier daw. Hindi tinanong ni Thomas ang opinyon ni Aderi tungkol sa bagay na ito, ngunit sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa Kindness Clinic. Kabanata 675. Huminto ang sasakyan. Bago sila bumaba ng sasakyan, nakita nilang nagkukumpulan ang mga tao sa main entrance ng Kindness Clinic. Maingay sa loob pero hindi nila marinig ang sinasabi. Sinabi ni Emma, "Ito ay tumutugma sa pangalan nito bilang isang kagalang-galang na klinika, hindi ba? Kahit na ang bilang ng mga pasyente ay napakarami. Para sa konsultasyon. Tiyak na mukhang hindi ito ang kaso."
Maghintay ka sa kotse, titingnan ko. Pinuksan ni Thomas ang pinto at lumabas ng sasakyan. Naglakad siya patungo sa klinik habang kumukuha ng mga usapan sa sahig. Pagpasok sa klinik, dalawang lalaki ang nakitang nakaupo sa gitna mismo ng klinik sa kani-kanilang stools. Ang isa sa kanila ay pinagpapawisan sa abnormal na bilis, walang pinagkaiba sa kakalabas lang ng shower. Itinuro ng isa pang lalaki si Aderi Owen at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Anong klaseng reputable clinic ito? Ang aking kapatid na lalaki dito ay nagpakonsulta at sinabihan na tatagal lamang ng 1 linggo ng gamot upang ganap na gumaling. Ngunit sa huli, lumala ang sakit sa halip na gumaling. Anong klaseng babaeng Asclepius ka, Aderi? Bigyan mo kami ng magkakapatid ng paliwanag ngayon o kung hindi. Nakuha ni Thomas ang isang malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari pagkatapos niyang pakinggan ang ilang mga pangungusap. Talagang isang medicinal dispute. Ang ganitong mga bagay ay hindi karaniwan. Sa kurso ng medikal na karera ng isang doktor, tiyak na may mga hindi nila mapapagaling. Ang mga hindi gumaling ay tiyak na lilikha ng kalituhan. Hindi maintindihan ni Thomas. Sa kaalaman at kasanayang medikal ni Aderi, hindi ito dapat mangyari. Kahit na hindi pagalingin ni Aderi ang sakit, dapat ay nahawakan niya ito ng maayos. Ang sitwasyon ay hindi dapat magresulta sa kasalukuyang estado nito na ang kondisyon ng pasyente ay lumalala habang lumilipas ang panahon. Sa katutubo, naramdaman ni Thomas na may mali. Sa paghakbang niya sa gusali, gusto siyang pigilan ng isa sa mga empleyado, ngunit mabilis niya itong pinapasok ng mapagtantong si Thomas iyon. Si Dr. Mayo, nandito ba? Pakipasok na dali. May problema ang may-ari, kailangan mo siyang tulungan. Hindi sumagot si Thomas bagkus ay dumiretso siya kay Aderi. Gulong-gulo si Aderi. Labis siyang nabalisa sa kasabay na gulo sa sandaling iyon. Habang pinipigilan niya ang kanyang ulo upang lutisin ang isyo, nakita niya si Thomas na naglalakad palapit sa kanya. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Aderi ng sandaling iyon. Napatigil siya sa ginagawa at binati si Thomas. Thomas, nandito ka. Matamis. Intimate. Tiningnan ni Thomas si Aderi at ang pares ng mga lalaki at nagtanong ano ang nangyayari. Napabuntong hininga si Aderi. Ang dalawang magkapatid na ito ay dumating para sa konsultasyon 5 araw na ang nakakaraan. Niresetahan ko sila ng angkop na gamot at pinayagang makaalis dahil walang malubhang sakit ang kanyang kuya. Dapat ay maayos na siya pagkatapos uminom ng gamot. But for some reason, mas lalo lang siyang lumala imbes na gumaling. Paano iyon? Naniniwala si Thomas sa mga kasanayang medikal ni Aderi. Tumalikod siya at naglakad patungo sa magkapatid at sinabing, "Doktor din ako, tingnan ko ito." Sige. Naramdaman ni Thomas ang kanyang pulso at siniyasat ang kalagayan ng nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang race 8 na natanggap mo, tingnan ko." "Dito ka na." Inabot ng nakababatang kapatid ang race 8 at tumingin si Thomas. Saka siyang umiti. Natukoy na ang problema. Kabanata 676. Pinasa ni Thomas sa listahan ng iniresetang gamot ngunit hindi gaanong nagsalita tungkol dito. Sabi lang niya, ang ganda ng katawan ng kapatid mo, kung gagawin ito ng isang normal na tao, patay na siya ngayon. Tumawa ang nakababatang kapatid. Alam mo ba kung sino kaming magkapatid? Paki-enlighten ako. Ang pangalan ko ay Abel Millard at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay si Connor. Kami ang mga ace player ng isang amateur football team na malapit na pinangalan ng team na Invincible Millards. Narinig mo na ba ang pangalan na yun? Umiling si Thomas habang walang tunog ang pangalan. Nagpatuloy si Abel, nasanay na kami sa football mula sa murang edad. Sa tingin mo ba may kukumpara ang pangangatawan namin sa mga normal na tao? Sabi ni Thomas, makatuwiran iyon. Kung ang isang normal na tao ay kumain ng gamot na inireseta sa kabaligtaran na pagkakasunod-sunod, ito ay mapalad para sa kanya na mabubuhay pa kung hindi may kapansanan. Sa sandaling tumama sa kanila ang mga salita, namutla ang mukha ni na Connor at Abel Millard. Nauutol na sabi ni Abel, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Thomas, mayroong mga halatang nalalabi sa iyong kapatid na mangyayari lamang kung kumain ka ng iniresetang gamot sa kabaligtaran na pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, pagkatapos mong magkasakit, hindi mo pinansin ang tagubili ng doktor tungkol sa order ng Raceita at kinain mo ito sa kabaligtaran na pagkakasunod-sunod. Maaari ko bang tanungin, ito ba ay magpapalala pa ng sakit o hindi? Could this be
Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aderi. Hindi nakakagulat na hindi niya maisip kung bakit lumala ang banayad na sakit. Ang problema ay nanggaling sa pasyente mismo. Tumayo si Abel at tinuro si Thomas. Hoy, huwag kang magbibintang sa amin. Kasalanan ng klinik ang pagbibigay ng maling reseta, how dare you say kinain ko ang gamot sa kabaligtaran ng pagkakasunod-sunod. Hey, pwede ko bang tanungin kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng biro sa kanilang sariling buhay? Pero syempre, tumanggi siyang aminin. Makatarungan lamang iyon kung sino ang maglalakas loob na umamin pagkatapos gawin ang ganoong gawain. Tinanong ni Thomas, mabuti kung gayon, ano ang gusto mo? Anong gusto ko? You guys failed to cure my brother's disease and on the contrary, worsen it. Gusto kong i-compensate mo kami. Sa hindi nakakagulat, ito ay talagang para sa pera. Magkano ang gusto mo? 300,000 dolyar. Ito ay medyo matapang sa kanila na humingi ng 300,000 mula sa get-go. Tumango si Thomas, bumalik kay Aderi, at dahan-dahang sinabi, bigyan mo siya ng 500,000 dolyares. Ano? Naguguluhang tanong ni Aderi, Thomas, ano ang sinusubukan mong gawin? Humihingi sila ng 300,000 dolyar ngunit sinabi mong magbigay ng 500,000. Sumagot si Thomas, maniwala ka sa akin, ang 500,000 dolyar ay hindi magtatagal. Sooner or later babawin ko din. Hindi nagtanong si Aderi sa sinabi ni Thomas. Kung sinabi niya, tiyak na maibabalik niya ang pera. Agad na inayos ni Aderi ang 500,000 dolyar para sa magkapatid na Millard. Natarante si Abel. 500,000 dolyar. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Thomas, ang dagdag na 200,000 dolyar ay ibinigay bilang isang kontribusyon sa pera. Nilalay mo ba ang kapatid ko? Hindi ko siya minumura, ngunit siya ang naghahanap ng kamatayan. Kahit na mayroon kang perpektong pangangatawan, hindi makakatulong kung magpasya kang kumain ng iniresetang gamot sa kabaligtaran. Wala pang 3 oras, nasa linya na ang buhay niya, sa iimang oras, sisipain na niya ang balde. Kaya naman, ang dagdag na 200,000 ay para pigilan kang bumalik para manggulo sa klinika. Bah! Dumura si Connor at mapang-asar na sinabi, natural na magkakaroon ng mas mabuting doktor na makakapagpagaling sa sakit ng kapatid ko. Hindi na ako babalik para sa mga kwek-kwek na doktor dito. Pagkatapos ay tinulungan niya ang kanyang kapatid at lumabas ng klinika. Ang pagmamasid sa mga kapatid na umalis ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Aderi. Habang ang dalawang kamay ay nasa kanyang balakang, galit niyang sinabi, halata na sinadya nilang kumain ng gamot sa kabaligtaran na pagkakasunod-sunod upang kumita ng mabilis na pera. Dapat ay tinawag ko ang mga pulis at ipinakulong sila para doon. Kabanata 677. Sinabi ni Thomas, huwag kang mag-alala, sa kasalukuyang kalagayan ng nakatatandang kapatid, babalik sila ng wala pang 3 oras. Si Thomas, na iniba ang topic, ay nagsabi, oo, Aderi, pumunta ako dito para humingi ng pabor sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maging magalang, kung kailangan mo ng tulong, malugod akong tutulong. Pagkatapos ay ibinuod ni Thomas ang sitwasyon ni Cain at Maple kay Aderi. Ang unang reaksyon ni Aderi sa pagtatapos ng buod ay, ibig sabihin, mas madalas kong makikita si Thomas. Mas madalas na nasa klinika si Thomas para alagaan ang mag-asawa. Kaya, kung hihingi si Cain ng tulong medikal dito, mas madalas na makikita ni Aderi si Thomas. Matatapos din ang mga araw na nami-miss niya ito. Sa puntong ito, isang malawak na ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha na puno ng kaligayahan ang kanyang kabuuan. Sige, dalhin mo sila dito. Nasa labas lang sila. Pilasin mo, pumunta ka at dalhin mo siya. Ihahanda ko ang mga halamang gamot. Sa tulong ng empleyado, dinala si Cain at inilagay sa kama ng pasyente. Inutusan ni Aderi ang kanyang mga empleyado na maghanda ng mga halamang gamot na may mahusay na kalidad. Sa puntong ito, sa wakas ay nagkita na sina Emma at Aderi. Nakaramdam ng selo si Aderi na tuwang-tuwa nang makita si Emma. Kung hindi dahil sa kanyang pag-iral, hahabulin niya si Thomas sa publiko. Anong sagabal? Tinasabing palaging tumpak ang pang-anim na pandaman ng kababaihan. Ramdam ni Emma ang titig at selos na binigay nito mula kay Aderi. Dahil dito, naalala niya ang isang malayong alaala. Nasa kalagitnaan ng gabi nang tumawag si Aderi kay Thomas, humingi ng tulong para iligtas ang kanyang ama. Bagamat ito ay para sa isang magandang dahilan.
Ito ay masyadong hindi komportable para sa asawang babae kapag ang kanyang asawang lalaki ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang babae sa kalagitnaan ng gabi. Lalong lumala ang discomfort matapos makilala ni Emma si Aderi. Dahil ang ganda ni Aderi. Si Aderi ay isang ice queen, katulad ng mga iceberg sa South Pole. Malamig at mahirap lapitan. Ngunit alam ng sino mang nakakita sa kanilang pakikipag-ugnayan na napakainit ni Aderi kay Thomas. Noong nakaraan, tiwala si Emma sa kanyang pananaw. Sa mata ng kanyang mga kamag-anak, kapwa mag-aaral, at kasamahan, siya ang palaging hiya sa kanilang lahat mula pa sa murang edad. Bagamat siya ay mapagpakumbaba, hindi niya maiwasang ipagmalaki ito habang dumadaloy ang mga papuri mula sa maraming tao. Ngunit pagkatapos makilala si Aderi, nabasag ang kumpiyansa na iyon. Ang kagandahan ni Aderi ay maihahalin tulad kay Emma. Si Emma ay katulad ng isang mainit na araw ng tag-araw, habang si Aderi ay kasing lamig ng yelo at hamog na nagyelo. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mga natatanging characteristics at kagandahan. Si Aderi ang nangunguna sa parehong hitsura at figure. Hindi na magtataka si Emma kung niloko siya ni Thomas kay Aderi. At dahil sa kadahilanang ito, tumindi ang selos ni Emma. Dalawang dilag na orihinal na walang kinalaman sa isa't isa ang nakaramdam ng puot sa bawat isa dahil sa isang lalaki. Umago sa buong klinik ang matinding amoy ng selos. Hobby, nauuhaw ako. Kinuha ni Emma ang unang shot at tinawag si Thomas na Hobby. Kung kailangan mong malaman, si Emma ay karaniwang nahihiya at tahimik lang. Bihira niyang tawaging Hobby, si Thomas kahit na sila lang. Pero ngayon, tinawag niya itong Hobby, in public. Ang lahat ng ito para lang ipakita kay Aderi kung sino ang namumuno. Ito ay upang ipahayag na si Thomas ay pagmamayari ni Emma at walang anumang pagtatangka o kahit na iniisip na mandaya. Hinawakan ng mahigpit ni Aderi ang kanyang kamao. It made her very uncomfortable hearing Emma calling Thomas Hobby, but sayang, anong magagawa niya? Lalaki talaga si Thomas. Nagulat si Thomas sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit natauhan siya at pumunta upang kumuha ng isang basong tubig para sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, ngumiti si Aderi at kinuha ang pagkakataon at sinabi, Thomas baka pagod ka na. Hayaan mong kunin ko ito para sa iyo. Panata 678. Ang paraan ng pagtawag ni Aderi na Thomas ay napaka-intimate na nagdulot ng panginginig sa kanyang bulugod. Galit na galit si Emma habang tinitingnan ang inasal ni Aderi habang kumukuha ng baso ng tubig. Ang kanyang asawa ay tinatawag na napakalapit sa harap ng publiko kung gaano ito kagalit. Hindi na ako nauuhaw. Kung ganoon, hindi ko na kailangang kumuha ng tubig. Nagtama ang mga mata ng dalawang babae, halata ang selos sa kanilang mga titig. Sabay-sabay na itinaas ng dalawang babae ang kanilang mga dibdib upang ilabas ang kani-kanilang katangian ng babae na nagpapakita ng mapagmataas na katangian ng isang babae. Napaka-tense ng hangin na maaaring magkaroon ng away anumang oras. God of War Thomas, ace sa bawat iba pang aspeto, ngunit pagdating sa mga kababaihan, siya ay isang ganap na tulala sa gitna ng mga walang isip. Bagamat alam niyang may problema, hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin. Sa pagtatalo ng dalawang dilag, may nangyaring hindi inaasahan. Dalawang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa klinik. Ang magkapatid na Milliard na sina Abel at Connor ang umalis mga isang oras ang nakalipas. Mabilis silang bumalik. Sa paghusga sa itsura ng mukha ni Connor, hindi siya naiiba sa isang patay na tao. Hinimok ni Tom Knowles ang iba na umatras at tinanong ang halata, bakit ka bumalik dito? Hindi ba sapat ang pera para sa iyo? Nagmamadaling nagsalita si Connor, Doktor, iligtas mo ang aking kapatid. Mamamatay na siya. Tumalikod si Thomas. Sorry, hindi pwedeng mangyari yan. Aanihin mo ang iyong itinanam. Naglakad siya palayo, hindi man lang sila pinansin. Nagpa siya silang ubusin ang gamot sa reverse order. Ngayon kailangan nilang pagdusahan ang mga kahihinatnan. $500,000 ang ibinigay. Dahil pinili mo ang pera, pagkatapos ay kailangan mong iwanan ang iyong buhay. Si Connor ay nalilito habang pinagmamasdan si Thomas na papalayo. Nagmamadali siyang lumapit kay Thomas at nagpatira pa siya ng malakas. Kami ay may kasalanan, Doktor, iligtas mo ang aking kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Ibabalik ko ang bawat isang sentimos, lahat ng $500,000. Basta handa kang iligtas ang kapatid ko, handa akong gawin ang lahat. Napabuntong hininga si Thomas, hindi ba't sinabi mong ako ay kwek-kwek?
Makakahanap ka ng ibang doktor na may mataas na kasanayan. Napayuko si Connor sa hiya. Tinubukan naming maghanap ng ibang doktor, ngunit wala silang magawa at sinabihan akong maghanda para sa libing ng aking kapatid. Dr. Mayo, batid kung kami talaga ang may kasalanan, ang isang dakilang tao ay bihirang yumuko sa kahalayan o nagkikimkim ng hinaing para sa mga nakaraang pagkakamali. Pakiusap ko, iligtas mo ang aking kapatid. Please. Tinagpag ni Thomas ang kanyang manggas at sinabing, hindi matatakasan ng isang tao ang mga problemang idinulot nila sa kanilang sarili. Hindi ko gagamutin ang sakit na ito. Napaka-determinado. Umalis si Thomas, nagbabrowse sa mga random na bagay sa shelf. Hindi siya nagpakita ng interes sa pinagkakaabalahan ng magkapatid. Ngayon lang naunawaan ni Connor kung gaano kalubha ang mga bagay. Mamamatay ba talaga ang kapatid niya para sa ganoong bagay? Si Connor, hinarap si Thomas at paulit-ulit na ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig at umiyak, Dr. Mayo, kailangan mong iligtas ang kapatid ko. Nanatiling tahimik si Thomas, hindi kumikilos. Paulit-ulit na ibinagsak ni Connor ang kanyang ulo sa sahig hanggang sa dumyugo ang kanyang noo. Si Thomas ay nanatiling hindi nag-abala at tahimik. Tina Emma at Aderi naman ay nakaramdam ng sakit para sa magkapatid. Totoo na ang magkapatid na Millard, sina Abel at Connor, ay lubhang kasuklam-suklam, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang kamatayan. Higit pa rito, ang pagmamasid sa isang naghihingalong pasyente nang hindi sinusubukang iligtas siya ay hindi ang ginagawa ng mga doktor. Kabanata 679. Maaaring nagmamadali sila, ngunit wala silang sinabi. Sa halip, sabay nilang pinili na magtiwala kay Thomas at maniwala na mayroon siyang sariling mga layunin. Pagkaraan ng mahabang panahon, napuno ng luha ang mukha ni Connor Millard. Naghalo rin ang kanyang uhog sa kanyang mga luha. Nagsalita siya ng may sakal na boses, naglalaro kami ng soccer mula noong bata pa kami na may pag-asa na maaari kaming maging mga profesional na manlalaro ng soccer kapag lumaki na kami. Diyon ang dahilan kung bakit isinuko namin ang lahat para dito. Hindi kaya ng pamilya namin ang mahal na bayad para sa isang legit na soccer school, kaya huminto kami sa pag-aaral para magtrabaho para maibigay namin ang mga bayarin. Kahit na, kailangan pa rin namin ng maraming pera para makapasok sa reserve team at first string. Kung gusto nating manatili at magpatuloy sa paglalaro ng soccer, kailangan din naming magbigay ng mataas na halaga ng bayad. Hindi na namin ito mababayaran ng sahod namin sa trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit napilitan kami sa isang sulok at naisip ang hindi mapagkakatiwalaang pamamaraan na ito. Nagpapanggap kaming may sakit para kumuha ng gamot at inumin ito sa reverse order. Ang lahat ng ito ay upang makakuha kami ng pera mula sa mga mayayamang klinika. Ang $500,000 ay wala sa mga klinika, ngunit sa amin, ito ay pera na magpapahintulot sa amin na magpatuloy sa paghabol sa aming mga pangarap at maglaro ng soccer. Hindi rin namin gustong gawin ito. Walang atleta na handang kumita ng pera kapalit ng sariling kalusugan. Kung may iba pang mga pamamaraan, hindi namin gagawin ito. Ngunit wala kaming ibang kakayahan maliban sa paglalaro ng soccer. Hindi kami maaaring kumita ng pera, ngunit ayaw din naming sumuko sa aming mga pangarap. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming isagawa ang pinakamasamang mga plano. Naisip namin na malalampasan namin ito at naisip namin na maaari kaming maghanap ng ibang mga doktor at gumastos ng kaunting pera para magpagamot. Hindi namin alam na baka mamatay kami. Dr. Mayo, alam na namin ang aming mga pagkakamali ngayon, ngunit talagang hindi namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Hindi namin matanggap na sumuko sa aming mga pangarap at maging normal na tao. Pero kailangan namin ng maraming pera para maabot namin ang aming mga pangarap pero wala rin kami niyan. Hindi talaga namin alam kung ano ang dapat naming gawin. Hindi na namin alam. Muli siyang yumuko ng malalim at nagsalita siya sa nakakaawang boses. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang hirap at ang dalawang magkapatid na ito ay may hirap din sa buhay. Sa sandaling iyon, kinuha ni Thomas ang isang pakete ng gamot mula sa kabinet ng gamot at dumating sa harap ni Connor. Bumaba ang tingin niya sa kanya at dahan-dahang sinabing, may mga taong nagsabi na may dalawang landas patungo sa kaligayahan. Ang isa sa kanila ay nangangailangan sa iyo na tuparin ang lahat ng iyong mga kagustuhan, at ang isa ay nangangailangan na isuko ang lahat ng iyong mga kagustuhan. Hindi ka maaaring sumuko dito, at hindi mo rin matutupad ang iyong mga pangarap. Ikaw ay nagpupumilit para dito at naguguluhan ka rin, kaya't ikaw ay labis na pinahirapan. Inabot niya ang pakete ng gamot. Kunin mo.
Ang gamot na ito ay makakapagligtas sa buhay ng iyong kapatid basta hindi mo ito iinuman ng pabaliktad muli. Nagliwanag ang mga tingin ng lahat. Si Emma at Aderi ang unang nakahinga ng maluwag. Alam lang nila na hindi susuko si Thomas sa pagpapagamot ng mga may sakit. Nagkunwari lang siyang aloof ngayon lang para masigurado na alam ng magkapatid na mali ang ginawa nila para talagang pagnilayan nila ang mga kilos nila. Si Thomas ay nag-iimpake ng gamot sa lahat ng oras na ito, kaya malinaw na sinadya niyang iligtas ang mga ito sa simula pa lang. Salamat. Salamat. Inabot ni Connor ang gamot, ngunit bago siya umalis, lumapit si Aderi at sinabing, bigyan mo ako ng gamot. Maaaring hindi mo alam kung paano magtimpla kapag bumalik ka, ngunit kapag nagawa ko ito, maaari mo na itong inumin. Mas mabuti kung aayusin mo ito ng mas maaga. Salamat, Dr. Owen. Kinuha ni Aderi ang gamot at iniabot sa kampan para itimpla. Tumayo si Connor. Siya nga pala, iyong $500,000, ako. Balak niyang ibigay ang $500,000 na iyon kay Aderi. Pero nakipagkamay lang si Aderi. Itago mo na yan. Gaya nga ng sinabi mo, hindi mahalaga ang $500,000 para sa klinika, ngunit sa inyong dalawa, makakatulong ito sa iyo na ituloy ang iyong mga pangarap. Isipin mo ang $500,000 bilang pagsuporta ko sa inyong dalawa sa paghabol sa inyong mga pangarap. Kailangan mong ibalik ito mamaya. Laking pasasalamat ni Connor kaya napaiyak siya. Salamat. Salamat. Kabanata 680. Hindi lamang nagpagamot sina Connor at Abel, ngunit nakatanggap din sila ng $500,000 bilang bayad para masuportahan ang kanilang mga pangarap. Ang malaking pabor na ito ay isang bagay na hindi nila alam kung paano babayaran ang buong buhay nila. Nagpapasalamat na sabi ni Connor, Dr. Mayo, Dr. Owen, pareho kayong nakatulong sa akin ng malaki. Hindi ko alam kung paano kayo babayaran. Mangyaring hayaan akong manatili sa klinika upang gumawa ng iba't ibang mga gawain at gumawa ng isang bagay para sa iyo bilang kabayaran. Umiti si Thomas. Ito ay isang klinika, hindi isang restoran. Ang mga walang kaalaman sa medikal ay hindi makakatulong dito. Sa halip, magdudulot lang kayo ng gulo. Medyo nadismaya si Connor. Kung titignan, wala talaga siyang silbi. Sa sandaling iyon, sinabi ni Aderi, siya nga pala, nagpapahinga si Cain sa klinik sa panahong ito at nangangailangan ng mag-aalaga sa kanya. Pareho kayong maaaring manatili sa kanyang mga tagapag-alaga. Sige, pumayag naman si Connor. Masaya siya na nakakatulong siya. Natuwa rin si Thomas sa mungkahing ito. Talagang kailangan ni Cain ng mag-aalaga sa kanya at hindi mabuti para kay Maple na magtrabaho ng buong buo. Mapapagod lang ang babae. Sa pag-aalaga at pagtulong sa kanya ni Connor at Abel, tiyak na magiging mas madali si Maple. Gayun din. Pamulong si Thomas, si Cain Dinklage ay talagang isang profesional na coach ng soccer. Pareho kayong naglalaro ng soccer, tama. Maaari mo siyang kausapin at unawain kung ano ang nangyayari sa larangan para madagdagan ang iyong kaalaman. Talaga, nang malaman niya ito, mas naging masaya si Connor. Kung maaari silang makipag-ugnayan sa isang profesional na coach ng soccer sa loob ng mahabang panahon, ito ay talagang kapakipakinabang para sa magkapatid. Nang matapos niyang ayusin ang mga bagay-bagay, umalis si Thomas sa Kindness Clinic kasama si Emma. Habang pauwi na sila, si Emma ay nakaupo sa passenger seat, mukhang hindi masaya. Nakita ni Thomas na may mali, kaya nakangiti siyang nagtanong, bakit ka malungkot? Tumalikod si Emma at nagpout. Maliwanag, hindi pa siya kumalma mula sa kompetisyon. Si Aderi ay naging malapit kay Thomas, at sila ay nag-uusap at nagtatawanan na parabang sila ang mag-asawa. Nagdulot ito ng hindi magandang pakiramdam ni Emma. Sa totoo lang, nalungkot siya kaya gusto niyang umiyak. Huminto ang sasakyan. Ipinarada ni Thomas ang sasakyan sa gilid at ibinaba ang bintana. Dala ng simoy ng hangin ang halimuyak ng mga bulaklak habang tahimik niyang pinagmamasdan si Emma. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, malumanay na sinabi ni Thomas ang salitang ito, honey. Ang araw ay maliwanag, ang simoy ng tagsibol ay naging sanhi ng pamumulaklak ng mga bulaklak, at ang lahat ay nabuhay muli. Ang selos sa puso ni Emma ay agad na nawala. Iyon ang unang pagkakataon na opisyal na tinawag siyang honey ni Thomas. Pareho silang reserve na tao at bihirang tawagan ang isa't isa sa pamamagitan ng nakakaakit na mga termino, kahit na mahal nila ang isa't isa. Ngayon, binuksan ng nakalaan na si Thomas ang kanyang puso at ipinakita ang magiliw na bahagi ng isang lalaki sa kanyang asawa.
Nahihiyang iniyuko ni Emma ang kanyang ulo at namula ang kanyang mukha. They were a married couple, but she became really shy because of one single endearment. Maaaring wala ng ibang mag-asawa na umaarte na katulad nila sa mundo. Umiti si Thomas at hinawakan ang mga kamay ni Emma. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang niyang inilapit ang ulo sa kanya at yumuko para makahalik sa labi ni Emma.